Tila umamin na po ito pong si Senator Bam Aquino na talagang illegal at wala po silang sapat na bilang para tawaging bagong mayorya diyan po sa Senado. Kasi kung ating pagbabasihan mga kababayan, itong naging pahayag ni Senator Bam Aquino, ang sabi niya, eto, tingnan niyo sa inyong TV screen, itong quote sa kanya, kapag 13 na kami, which we're predicting will be very soon, at nag-special session ay mapo-formalize na raw po yung pag-elect ng bagong Senate President. So yun po ang binabanggit ho dito pong si Senator Bam Aquino sa isang panayam sa kanya. So dito po ay lumilitaw na para maging lehitimo at maging formal, yun ho, magkakaroon po ng special session. Akala ho natin mga kababayan na magkakaroon po, magkapatawag ng special session ay para habulin yung mga nabitin ng mga panukalang batas na hindi raw po na-aprobahan ng Senado dahil sa hindi po pagsipot ng grupo po ni Senator Alan Peter Cayetano sa sesyon. So ito ho mga kababayan, maliwanag na po. At ayon dito kay Senator Bam Aquino, yun ho, kumpiyansa raw po sila na yung kanilang bloke na pinangungunahan ni Senate President pro tempore Win Gatchalian ay magkakaroon na raw po sila ng karagdagang miyembro na kung saan talagang ngayon umiikot-ikot ho yung mga balita na meron na raw po nakumbinse para lumipat po sa bloke ni Gatchalian at selyuhan. Kasi talagang, so dito ho, umaamin, parang inaamin ho nila na talagang kailangan 13. 13 ho kasi nasa ating saligang batas na kailangan 13 ang dapat na maghalal sa bagong Senate President. Kaya nga ito nga ho di ba, may binabanggit din itong si Senator Rodante Marcoleta. Nagtataka ho siya. Bakit kumbaga sa nabitin pa ho yung pag-i-elect? Kasi nag-elect ho sila ng Senate President pro tempore. Yung sa Secretary ng Senado, yung sa Sergeant at Arms. Bakit yung Senate President ay binakante pa ho nila? So parang kumbaga sa nag-blink, sila, nag-atubili. Kasi marahil baka alam ho nila na talagang kinakailangan ay 13 po ang dapat. Kasi ang liwanag po sa ating saligang batas di po ba? Na ang pagbabasihan ng talagang mayorya diyan po sa Senado ay 24 yung lahat po ng miyembro. Ay tapos yung kalahati ho niyan 12 plus 1. So para maging majority. Yun po mga kababayan. So ang liwanag ho parang katulad ho itong yung si dating Justice Carpio, binabanggit niya hindi na raw po kasali yung mga nakakulong at nagtatago. Nakakulong hindi nakakasipot sa sesyon. Mga kababayan, yun po yung kanyang pananaw. Kasi ang sinasabi niya ho, parang sa isang empleyado, ikaw ba ay nasuspinde? Halimbawa, 10 ang empleyado mo, yung isa nasuspinde. Kasi sabi niya, parang suspendido raw po itong si Senator Jingo Estrada at ito pong si Senator Bato de la Rosa dahil sa wala, hindi po nakakadalo. Nakakasipot po sa sesyon. Sige, sabihin natin suspendido, empleyado mo. Pero, hindi mo idideklara na 8 na lang empleyado mo kasi suspendido lang. 10 pa rin. Maliban na lang kung talagang na-terminate na, tuluyan mo nang tinanggal sa trabaho. Ganon, di po ba? Parang ganon din, Parang sa Senado, hindi mo pwedeng sabihin na 22 lang, maliban na lang kung matanggal nyo at i-expelled, expelled na po, yung 2 senador, katulad po, di ba, yung ginawa po sa mababang kapulungan ng Kongreso, dito po kay Congressman Kiko Barsaga, pinagbotohan po sa plenaryo, expelled na po siya, napatalsik na po. So, yun, hindi na siya kasama sa bilangan. At kapag nag-roll call, wala na ho yung kanyang pangalan. Pero ho dito, noong June 3, nag-roll call ho, 24 ho kompleto ho Sana hindi nyo na sinama. At ang ginawa nyo talagang patalsikin nyo muna sa pwesto bilang senador para talagang hindi na po bilang. Di po ba? Kasi sa mga nakaraan, may nag-resign na appoint na bilang cabinet secretary, di ba, nagiging 23 na lang ho sila
Yun ang ganon. Pero kung hindi nag-resign, hindi naman talaga napatanggal, o halimbawa kung may nangyari, namatay o talagang maluba yung sakit, hindi po ganon mga kababayan. Pero ito, may binabagit nga itong si Senator Marcoleta na parang sila raw mismo, itong nagsasabi na sila po yung bagong mayorya, nag-aatubili at parang alanganin na legal yung kanilang ginagawa kasi hindi pa ho itinodo Bakit hindi pa nag-elect ng Senate President? Ito, pakinggan ho natin. Ito pong si Senator Dante Marcoleta sa kanyang paliwanag. Kayo din naman ay alanganin Hanggang doon lamang sa pagnonominate nung akala nila kapag ang ninominate nila ay yung President pro tempore, okay na yon. Kung kung yun ay na-elect mo na, Opo. sinong pipigil sa'yo para i-elect mo na yung Senate President? Kasunod na yun Yun ang... Kasi, di ba, nung isang araw pinapaliwanag natin dito, sa tuntunin namin, at saka sa saligang batas, pag binasi mo yun, 4 yung mga opisyalis ng Senado na dapat ma-elect sa pamamagitan ng majority of all its members. Senate President, President pro tempore, Secretary, at Sergeant at Arms. Yung 3 inelect mo. Ba't yung Senate President ay hindi mo inelect? Kung talagang naniniwala kayo na legal ang ginawa ninyo, why did you stop short of electing the Senate President? Hindi pa nila din kinuha lahat, yung 4. Di ba? Dito lang, alam mo, i-analyze na lang natin kasi nalilito nga ang taong bayan kasi gamit ng sitas dito, sitas dito. Yun po, Sen. Pero lohika na lang ang gamitin natin. Kung totoo at legitimate ang kanilang ginawa na yung 12 ay binding and legal, kagaya na sinasabi ng mga great minds agreeing with one another, ba't kayo huminto doon sa Senate President? Bakit hindi nyo pa inelect? Kuya Ben, ang tingin mo ron? Yan po, maliwanag. At sabi niya, yung logic na lang. Parang tama nga rin naman. Kasi, bakit naghalal kayo ng Senate President pro tempore? Yung Senate Secretary, yung sa Sergeant at Arms, ba't iniwan nyo pa yung Senate President? Sana itinodo nyo lahat at pinanindigan nyo na legal yan. Hindi, legal. Legal yung aming kahit na 12 lang. Dapat ganun ho, mga kababayan, di po ba? Katulad do ito, ang sinasabi nga ho ni Senator Kiko Pangilinan naman, na talagang legal at legit daw po, no? Ang kanilang grupo. At sa katunayan ay sabi po niya ay sila raw po ay kinikilala na ng Malacanang at ng House of Representatives. Sabi ho niya, so wala po sa konstitusyon na kapag kinilala ka ng Malacanang o ng Office of the President, legal na kahit 12 kayo. Wala po sa konstitusyon yun. Maging ang House of Representatives, wala rin nakalagay. Eto, may sinasabi rin daw ho, kinilala na raw po ng Integrated Bar of the Philippines at maging na mga retired Supreme Court Justices at legal experts, law deans and law professors, ito hong si Senator Wing Gatchalian bilang acting Senate President. So wala po sa ligang batas na kapag kinilala ka ng Office of the President, House of Representatives, Integrated Bar of the Philippines, o retired Supreme Court, o legal experts, illegal na. Wala pong gano'n sa ating saligang batas. Sige, maghanap po kayo. Ako, hindi ako abogado, pero chinek ko, wala Ang maliwanag ko sa konstitusyon at pati sa panuntunan ng Senado, kinakailangan talagang buo. Pagbabasihan ay ang buo na miyembro po ng Senado, yung 24. Yun po talaga ang basihan, di po ba? At kung hindi ko ito, maliwanag ko ito, pati yung hango nila sa sa rule, elective officers, yan, the Senate shall elect in the manner hereinafter provided a president pro tempore, secretary and sergeant at arms. These officers shall take their oath of office before entering the discharge of their duties. Ito yung Rule 2, election of officers. The officers of Senate shall be
elected by the majority of all its members. So 24 ho ang pagbabasihan. So ang majority po ng 24 ay 13. So yun ho. Ay maliwanag. Yung tama, yung logic na lang ho nang sasabihin ni sabi nga ni Senator Marcoleta, bakit nag-iwan pa kayo? Ginawa nyo pang acting Senate President, tama naman pala kayo na kahit 12 lang kayo, legal. O nga naman, tama nga naman. Ako napag-isip ako, nga, bakit ginawa pang bakit hanggang Senate President pro tempore lang, hindi na lang ni lahat? Di ba? Kasi, di ba, may pa-press con din nga, parang ang nung una sabi, hindi, si Senate President Alan Peter Cayetano pa rin. At, di ba, yun ho, nagkakaroon po ng kalituhan mga kababayan, dapat ho, talagang, ngayon, eto parang lumilitaw ho dito po sa naging pahayag ni Senator Bamakino na para bang umamin ho siya na hindi po legit yung kanilang bloke kasi bakit ho nila ipinipilit na madaliin at magkaroon po ng special session para maging 13 raw sila. Yun ho. Ang liwanag ho, sabi niya kanina, napanood ho, sabi niya kapag 13 na kami, which we're predicting will very soon, nag-special session, tapos na raw, na-formalize na raw po yung pagiging Senate President, ng bagong Senate President. So, ganun po mga kababayan. Ako, yun ang basa ko, parang inaamin niya ho. Kayo ho, ano masasabi niyo ho rito, mga kababayan? Tapos, nauna dyan ay binabagit ho na kung magpapatawag raw po ng special session, nais daw po ng Malacanang. Siyempre, ang Pangulong papatawag, pero ang kinakailangan mag-request yung Senado. Para raw po mabigyan ng pansin at yung mga nabinbin ho ng mga panukalang batas. Ito, pakinggan nyo ho itong si Yusek Claire Castro na sinasabi niya na isa po sa mga nais daw po ng Pangulo sa special session ay talagang yung mga nabitid daw ho na panukalang batas maaprubahan. Pero parang kakaiba ho ito sa binabanggit ni Senator Bamakino na tungkol pala sa leadership ng Senado. Ito, panoorin nyo lang mga kababayan. Ito, maikli lang ho ito kay Yusek Claire Castro na kung saan tinanong siya kanya yung sa special session. Ito, panoorin po natin. He inclined to call for a special session given that kahapon he was worried about the hampering of the legislative work. Yes, opo. Inclined ang presidente na to give in to the special request for or rather official request for the special session. Bakit? Kasi kung marami maaantala dahil sa mga nangyayaring ganitong kaganapan, hindi po nais ng Pangulo na magkaroon ng pag-antala sa trabaho ng Senado. Provided lamang po ang official request ay dapat po rin na kinapapalooban ng valid grounds for the calling of a special session. So he mentioned yesterday the need for a supplemental budget and other measures that will assist those affected by the Middle East crisis. What other bills will he push for in case nagkaroon nga ng request for special session? Tignan po natin muna kung ano yung special request nila. Kasi ang gusto po talaga ng Pangulo sa ngayon, ito ang isa sa mga priority bills niya po talaga yung anti-political dynasty. Gusto niya po talaga ito maipasa. Salamat. Yun po, napanood nyo yan ho. Napanood nyo na kung saan ay sabi ho, nais din po ng Pangulo sa special session na pagtuunan ng pansin at baka maihabol pa yung mga panukalang batas na nabitin. Kasi parang kumbaga back to zero yan Dahil tapos na po at back to zero sa second regular session, doon ulit i-refile para muling i-discuss po at talakayin ng dalawang kapulungan ng Kongreso. Pero dito ho, special session pala, sabi ni Senator Bamakino, para ayusin ang liderato. Yun naman pala, ako bayan. Ito ho, tiyanin ko lang in practice, sa mga nakaraan ho ng mga administrasyon, ako nag-cover ho ako sa Malacanang mula kay FBR. Siya ang presidente, tapos si ERAP, kay GMA, Gloria Macapagal-Arroyo, tapos hanggang doon lang, tapos may konting kay Pinoy. So kadalasan kapag ito isa kadalasan tradition
Bagamat linawin nun natin, wala po sa saligang batas na kung anong partikular na magpapatawag ang Pangulo ng special session. Wala akong sinasabi na ito lang dapat. Pero in practice, special sessions are usually called only for matters or urgent national importance. Ito ho, tulad ng ito. Yung passage of the national budget or urgent appropriations measures. Yun ho, mga kababayan. Parang katulad yung ehemplo, no, yung ginawa ni dating Pangulong Duterte noong 2020 na niresume po yung deliberasyon sa national budget. Tapos meron silang special session, di ba? O ganun ho, mga kababayan. Kasi, di ba, panahon po ng COVID yun eh. Tapos, ito pa, yung mga practice na ho, albaw, may national emergencies, tulad po ng war or external aggression, major natural disasters, public health crisis, economic emergencies. Tapos yung mga urgent legislation na nakakapekto po sa kapakanan ng publiko or national security. At again din po yung confirmation or action on matters na hindi na po mahintay yung next regular session, yung July 27. O yun po kasi ngayon, June 9. Yung hindi na kayo kailangan na mapaghintay. So, ganoon ho yung practice, sinasabi. Na kung saan talaga yung mga importante na makakapekto po sa, sa kapakanan ng publiko. Pero kung ito hong liderato ang magiging prioridad kakaiba ho ito at hindi po ito ginagawa sa mga nakaraan. Baka naman ngayon, alam naman yun pwedeng una nilang gagawin. Bagamat linawin ko, hindi po ako abogado, pero chinik ko rin naman sa ating saligang batas, wala pong nakalagay na espesipiko na kung saan kung ano lang yung dapat na agenda o naiso na talakayin kapag nagpatawag po ng special session. So, wala naman ho. Kaya lang, sinasabi ko lang, yung in practice lang ho, yung parang kumbaga sa na nakagawian o tradisyon. Kasi sa ilalim po ng 1987 Constitution, there is no specific list of valid grounds required before the President may call a special session of Congress, Article 5, Section 15. Yun ho. Basta nakalagay lang mo doon, the President may call a special session at any time. Yun lang ho. Pero in practice, yun nga, binanggit ko nga ho. So kayo ho, ano masasabi niyo mga kababayan dito? Kasi maliwanag na sinasabi ng Senator Bamakino na magiging present raw po sila. Pero ang basa ko sa sinabi niya, ibig sabihin, ngayon 12 pa lang kayo, hindi kayo lehitimo. Ganun ho, magiging implikasyon, di ba? Kayo ho, ano masasabi niyo ho rito? Sige, magbigay na po kayo ng comment dito po sa ating channel at ito ho yung ating pinag-uusapan. At sabi nga rin ni Senator Marcoleta, yung logic ko, hindi nyo pa itinodo. Bakit President pro tempore lang, Sergeant at Arms Secretary, hindi nyo pa sinabi yung para talagang tinindigan nyo na legit kami. Kahit 12 lang. Di ba? Sige, bigyan na po kayo ng comment at sa mga bago lang po sa ating channel, subscribe na po kayo at huwag nyo pong kalimutan na i-like at share. Sundan nyo rin po yung aking Facebook, Eli Saludar. Maraming salamat muli. Ito po si Ka Eli. Magandang araw po sa ating lahat.